Una sa lahat, minibus sa Davao del Sur tumaob. Nahulog pa ang sasakyan sa kapilya sa gilid ng kalsada. Nailigtas ang 20 pasahero at driver nito. Pero napuruhan ang isang senior citizen na naipit. Ang iba pang detalye sa disgrasyang yan, abangan maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas! Ika-28 araw ng Hunyo taong 2024. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na mga Frontline na balita. Umano'y big boss ng mga Pogo Hub sa Bambantarlac at Porac, Pampanga, arestado sa raid sa isang resort sa Clark, Pampanga. Dating pulis na hinihinalang security officer ni suspended Bamban Mayor Alice Go, nahuli rin. Go warrant to case laban kay Alice Go, posibleng ihain na ng Office of the Solicitor General sa susunod na buwan. Senator Risa Ontiveros hindi sang-ayon sa mungkahi ni dating Senador Antonio Trillanes na magkaisa ang oposisyon at administrasyon para raw sana tapatan ang mga Duterte sa 2025 midterm elections. Nakamamatay na sakit na streptococcal toxic shock syndrome na kumakalat sa Japan, hindi pa dapat ikabahala ayon sa Department of Health. Kasunod ng magulong selebrasyon sa taunang Wata Wata Festival sa San Juan, pagdiriwang ng pista, lilimitahan na ng LGU. Naperwisyon ang basaan, lumutang para magreklamo. Truck sa Baguio City, nabagsakan ng poste. Isang pahinante, sugatan. Budol alert! Lalaking nag-click na mapanlinlang na link, nakuhanan ng 280,000 pesos sa bank account. Sa Frontline News Abroad, US President Joe Biden nahirapang magsalita sa kanilang election debate ni dating US President Donald Trump. What I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. At sa Frontline Showbiz, tapatan ng mga karakter ni Mercedes Cabral at Charo Santos sa Batang Quiapo, trending! Niraid ang isang resort sa Clark, Pampanga kung saan naman nagtatago ang big boss ng mga Pogo Hub sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Napagalaman ding minsang tumira sa naturang resort ang dalawang kasosyo ni Mayor Alice Go na sangkot sa money laundering. Live mula sa Clark, Pampanga, nasa Frontline na balitang yan si Reynel Pawid. Reynel, ilan ang inaresto sa raid na ito? Julius, hawak na nga ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng isang Chinese national na umano'y big boss ng Pogo sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Bukod sa kanya, 19 na foreign nationals na karamihan ay Chinese ang nahuli rin dito sa Fontana Leisure Park. Armado ng mga baril at naka-protective gear pa ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nang salakayin nila kagabi ang villa na yan sa Fontana Leisure Park sa Clark, Pampanga. Pwersa nilang pinasok ang villa kasama ang mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Maingat nilang hinalugog ang bawat sulok ng lugar habang nakatutok ang baril. Ang target ng operasyong yan, ang Chinese na puganteng si Wang Ziyang. Nakarating kasi sa mga otoridad na sa villang yan nagtatago ang sospek. Si Wang ay tinuturong big boss sa illegal na Pogo sa Bambantarlac. Konektado rin daw siya sa nirading Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Posible raw na nasa Pilipinas pa si Wang pero mabilis itong nakakalipat-lipat ng lugar dahil sa gamit nitong helicopter. Ayon sa CIDG, may naaresto silang big boss ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga sa nangyaring raid kagabi. Hindi nila pinangalanan ang naarestong Chinese national.
Naharap siya sa reklamong human trafficking, physical injury at paglabag sa Access Devices Regulation Act. Sa loob naman ng isa sa mga villa na diskubre ng mga otoridad ang punit na immigration documents ng dalawang Chinese na sina Lin Baoying at Zhang Ruijin. Sila ang incorporators ni Bamban Mayor Alice Go sa Baofu Land Development. Lumalabas din sa investigasyon ng PAOK na parehong sangkot sa money laundering sa Singapore, sina Lin at Zhang na nakakulong na roon. Billions of dollars ang kinasangkutan nila. Actually, sabi nga sa mga reports, ito yung pinakamalaki na money laundering case sa Singapore ngayon na iniimbestigahan nila. Bago mahuli sa Singapore, nanirahan pa raw sa isa sa mga villa si Zhang. Sa mga nakitang billing statement sa isa sa mga villa, nakapangalan ito kay Zhang mula October 2022 hanggang nitong June 7, 2024. Nirerentahan daw ni Wang at Zhang ang mga ni-raid na villas. Kabilang sa mga nahuli sa villa, ang dating pulis na si Arnel Balagtas. Siya ang umano'y security officer ni Mayor Go at pamilya ni Wang. Bukod kay Balagtas, nahuli rin ang 19 na foreigner na karamihan Chinese. Dinala sila sa opisina ng PAOK para sa investigasyon. Nadiskubre rin ng mga otoridad ang 19 na vaults, baseball bat, metal at electric stick. Ang report kasi sa amin, doon daw nagtago yung ibang mga nakatakas dito sa niraid nating Pogo Hub sa Porac at sa Banban, Tarlac. Dahil sa mga dokumentong nakuha, lalong tumibay ang ebidensya na may kaugnayan si Mayor Go sa operasyon ng Pogo. Kasi sa mga dokumento naman na nakita natin, nandun lahat yung pangalan niya. At gayon din po yung mga sinasabi kong tao, particularly sila Wang Ziyang, nandun po yung mga pangalan nila. Ganon din po itong mga nahuli sa Singapore, sila Lin Baoying at si Zhang Ruijin. Muli namang itinanggi ng kampo ni Mayor Go na Pogo operator ang alkalde. Bakit pinipilit nila Pogo operator siya? Siya yung dating presidente may-ari ng lupa na kinatatayuan ng Baofu Development. Hindi naman siya operator ng Pogo, siya yung nagpapaupa doon sa mga facilities doon. Julius, simula kaninang umaga ay bantay sarado na nga yung harapan ng Fontana Leisure Park. Ang Clark Development Corporation naman binigyan ng 24 hours itong Fontana Management para ibigay yung listahan ng mga naglalabas-masok dito sa loob ng resort na ito sa nakalipas na 6 na buwan. Pinagpapaliwanag din ang Fontana kung bakit hindi sila pwedeng alisan ng business permit. Gayong dito nakita sa loob na nagtatago yung mga sangkot dito sa kalakaran ng illegal na Pogo. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Solid na ebidensya ang nagmatch na fingerprints ni Mayor Alice Go at Go Waping ayon kay Senator Risa Hontiveros. Sapat na raw yan para mapanagot sa batas ang alkalde. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Inilabas ng opisina ni Senator Risa Hontiveros ang mga dokumento na naglalaman ng fingerprints nila Bamban Tarlac Mayor Alice Go at ng isang Chinese citizen na si Go Waping. Binura ng NBI ang mismong mga fingerprint para na rin sa seguridad. Ginawa ng ahensya ang fingerprint analysis noong June 25 hanggang June 27. Sa kanilang official report, sinabi ng NBI na matapos ang kanilang masusing pag-aaral, lumalabas na identical o iisa ang fingerprint mula kay Mayor Go at Go Waping. Ibig din daw sabihin nito, iisang tao lang ang pinagmula ng nasabing fingerprints. Alam mo, ang fingerprint, no two person, even twins, have the same fingerprints. No? Conclusive yan. It is yung dactyloscopy ay infallible science. Yung picture, hindi conclusive yan eh. Pwedeng retoke, pwedeng, anong tawag doon? Photoshop. Diba? Marami. But fingerprints can never be changed. Sa alien fingerprint card ni Go Waping, malinaw na nakasulat na Chinese ang kanyang nationality. Ang kanyang address ay sa Fujian, China. At ang kanyang ama at ina na sina Go Jianzhang at Lin Wenyi ay parehong Chinese. Taliwas yan sa ilang beses na iginiit ni Mayor Go sa mga pagdinig ng Senado na isa siyang Pilipino at ang kanyang ina ay isang Pilipina na si Amelia Leal. Para kay Senator Risa Hontiveros, na chairman ng komite sa Senado na nag-iimbestiga sa human trafficking cases na mula sa Pogo operation sa bansa, wala nang lusot si Mayor Go. Solid na raw ang ebidensya mula sa pagiging Chinese niya. Itong
pag-match ng mga fingerprints ay pinakamabigat na ebidensya na para tanggalin si Mayor Alice Go sa kanyang pagka-upo bilang mayor. This revelation is not the end. So Guo Huaping, sooner than later, we will uncover the rest of your deceptions. Ayon pa kay Hontiveros, bukod sa mabigat na non-bailable case na qualified trafficking in person na nakahain ngayon laban kay Go, pwede ring kansilahin ang birth certificate ng alkalde. At pwede rin siyang kasuhan kapag napatunayang ninakaw niya ang identity ng totoong Alice Go. Paglilinaw pa ni Senator Hontiveros, oras na tuluyang makansela ang birth certificate ni Mayor Go at makonvict siya sa alinman sa mga kasong kanyang kinakaharap sa ngayon, kailangang bunuin muna niya ang kanyang sentensya dito sa Pilipinas bago siya maipadeport sa China. Dapat din daw na dumalo na si Mayor Go sa susunod na pagdinig ng Senado para magpaliwanag, lalo na sa lumalabas na iisa ang pagkatao nila ni Go Huaping. Hindi dumalo sa nagdaang pagdinig si Go dahil daw sa stress. Pero sabi ni Senator Risa, mas nakaka-stress yung pagsisinungaling, mas nakaka-stress yung pagsabi ng kasinungalingan. So I would very strongly advise Mayor Alice Go, kung gusto niyang ngayon at in the long term i-address yung mga sinasite niyang mental health concerns, the first and biggest step she can take, even for her own sake, ay humarap na at sa wakas magsabi ng totoo. Oras na dumalo si Go sa Senate hearing, uusisain ng mga senador kung sino-sino pa ang sangkot sa iligal na pogo sa bansa, politiko man o hindi. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Minamadali na ang co-warranto case laban kay Mayor Alice Go para tuluyang matanggal siya sa pwesto ngayong napatunayang hindi siya tunay na Pilipino. Sa susunod na buwan daw ito ihahain ng Office of the Solicitor General. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Mas mabilis sanang makakansela ng Philippine Statistics Authority ang birth certificate ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go kung may kapangyarihan lang silang gawin ito. Ito'y lalo't lumabas na sa fingerprint matching ng National Bureau of Investigation na si Mayor Go at ang Chinese na si Go Huaping ay iisa. Ayon sa PSA, hanggang pagtanggal lang sa access sa record ni Go at ng iba pang nameke ng civil documents ang pwede nilang gawin. Maganda sanang legislative change yon na ma-empower, ma-strengthen yung power ng Civil Registrar General. Mabigyan siya ng authority na kung may mga ganitong fraudulent documents at na-establish mo naman na talagang fake siya, sana merong ganon. Ito ang dahilan kaya nagpasaklolo sa Office of the Solicitor General ang PSA para bawiin ang birth certificate ni Go at ng 3 pa niyang kapatid. Hinanap din ng PSA ang birth certificate ng isa pang Alice Leal Go base sa lumutang na NBI clearance sa Senado. Well, actually nagulat din kami kasi but magkapareho siya ng child's full name, meaning first, middle, and last name plus the date of birth. So, based on our records, meron lang kami isang record ng birth certificate which is yung kay Mayor Alice Go. Una nang iginiit ng ilang senador na nagnakaw lang ng Filipino identity si Mayor Go para kalaunay makatakbo sa politika. Hindi muna nagbigay ng eksaktong panahon si Solicitor General Menardo Guevara kung kailan nila maihahain sa korte ang kanselasyon ng birth certificate. Pero sabi ni Guevara sa News 5, mas mabuti ang pag-usad ngayon ng petisyon dahil sa resulta ng fingerprints. Parte rin daw ito ng ikinakasa nilang co-warranto case para maipawalang bisa ang pagluklok kay Go bilang alkalde ng Bamban. Ayon kay Solgen Guevara, sa susunod na buwan nila target na maifile ang co-warranto kontra kay Go. Pero aminado ang PSA, maalis man ang birth certificate ni Go, pwede pa rin siyang makakuha ng Filipino status sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang Filipino. Pero kailangan na niyang gamitin ang kanyang Chinese documents dito. Ayon sa COMELEC, hanggang wala pang desisyon ng korte sa co-warranto petition, may karapatan pang maghain ng kandidatura si Go para sa nalalapit na 2025 elections. May ilang mungkahi naman sila para paspasan ang pagpapaalis kay Go sa pwesto.
Pagka naman po administrative, pwede makakasuhan sa Office of the Ombudsman, lalo na't may maling mga deklarasyon, o kaya naman po, ang DILG pwede magtanggal o mag-suspend kapag mali rin ang deklarasyon ng isang elected local official. Pwede rin naman po sa sanggunian na mas mataas. Halimbawa, kung mayor po yan, sangguniang panlalawigan. Pero pag nag-file na sa sangguniang panlalawigan, hindi na makapag-file sa ombudsman. Pag nag-file na sa ombudsman, hindi na makapag-file sa sangguniang panlalawigan. Sinisikap pa ng News 5 na kunin ang panig ng DILG kaugnay ng legal opinion ng COMELEC. Dahil nagpanggap na Pilipino, posibleng kumpiskahin ng gobyerno mga nakalululang ari-arian ni Mayor Go ayon kay Senador Win Gatchalian. Maghahain din daw ng forfeiture case ang Solgen kaugnay nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sa ibang balita sa politika, malabo raw mangyari ang mungkahi ni dating Senador Antonio Trillanes ng pagsasanib puwersa ng mga taga-oposisyon at Administrasyong Marcos. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, mas gusto nilang bumuo ng solid opposition kasama ang mga anti-Duterte at hindi rin pro-Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Enriquez. Hindi pabor si Senator Risa Ontiveros sa mungkahi ng kaalyado niya sa oposisyon na si dating Senator Antonio Trillanes na dapat magsanib puwersa ang oposisyon at Administrasyong Marcos para talunin ang napipintong pagtakbo ng tatlong Duterte sa Senado. Ayon sa Senadora, bagamat may issue sa mga Duterte, hindi rin daw pwedeng kalimutan ng oposisyon ang kasalanan ng mga Marcos. Bagamat mahalaga mapigilan yung pagbalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte. At the same time, may mga unresolved issues sa ating kasaysayan ng mga human rights violations at plunder, panahon ng martial law dictatorship. Dahil hindi tatakbo sa 2025 elections, abala ngayon si Hontiveros na tulungan ng Liberal Party sa pagbuo ng senatorial lineup para sa halalan. Sa ngayon, sina dating Senador Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Attorney Chel Jokno pa lang ang kakandidato. Target daw nilang makabuo ng 12, kaya umaasa silang sasama sa slate si dating Senador Laila de Lima kahit nagsabi na itong wala pa siyang planong muling tumakbo. Aminado naman si Hontiveros na kailangang magparami ng oposisyon, pero kung hindi sa administrasyon, kanino pa ba sila pwedeng makipag-alyansa para makabuo ng solid opposition? Actually, malawak-lawak pa yung opposition and oppositional groups na hindi pasok sa administrasyon at hindi rin aliado sa mga Duterte. Pag inanunsyo namin publicly yung aming mga kandidato para sa Senado next year, magsasama-sama na kaming lahat. So, tignan po natin. It's part of the work in progress. Noong 2022 elections, si dating Vice President Leni Robredo ang mukha at leader ng oposisyon. Maugong na ang plano niyang tumakbo sa pagka-mayor ng Naga pero wala pang formal na announcement. Kaya umaasa si Hontiveros na baka pwede pang magbago ang isip nito at sa Senado na lang tumakbo. Si Trillanes naman, naiintindihan daw ang posisyon ni Hontiveros kung bakit ayaw niya sa mga Marcos. Kaya ititigil daw muna niya ang panawagan para pag-isahin ang oposisyon at administrasyon hanggat hindi sila ulit nag-uusap. Wala naman daw kaso sa kaalyado ng mga Duterte na si Senator Bato de la Rosa kung matuloy ang alyansa ng administrasyon at Liberal Party. Kapag ganito na raw ang nangyari, ang mga Duterte na talaga ang magiging oposisyon. Baka ganun ang pagtingin niya. Ganun ang pagtingin niya. Bakit, so, hindi na sila magiging oposisyon. Yung liberal, magiging administration na sila kung mag-unite sila with Malacanang. Di ba? So, maging administration na sila. So, gusto nilang gawing oposisyon ngayon, yung mga Duterte. Sa ngayon, tanging si Bato at Senator Bongo pa lang daw ang manok ng PDP sa pagkasenador. Si Senator Francis Tolentino kasi hindi nila masabi kung tatakbo pa sa ticket nila o lumipat na. Kaya kung matuloy man daw sa pagtakbo ang mga Duterte gaya ng sinabi ni VP Sara, mas lalakas pa sila. I know VP Sara, pagdating dyan sa ganung mga bagay, hindi yan siya pwede magbiro. So, pag sinabi niya yan, malaki ang posibilidad na talagang mangyayari yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Hindi pa tinuturing na public health concern dito sa Pilipinas ang sakit na streptococcal toxic shock syndrome o STSS.
Yan ay sa gitna ng dumaraming kaso nito sa Japan. Pero ano nga ba ang sakit na ito? Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Ikinababahala ng mga doktor at health experts sa Japan ang pagdami ng kaso ng Streptococcal Toxic Shock Syndrome o STSS. Sa pinakahuling tala, higit 1,000 na ang tinamaan ng naturang sakit sa Japan simula noong Enero hanggang noong June 9. Mas mataas kumpara sa higit 700 sa buong 2023. 77 ang nasawi sa unang 3 buwan ngayong taon. May mga naitala na ring STSS sa Australia, Amerika at ilang bansa sa Europe simula noong 2022. Ang Streptococcal Toxic Shock Syndrome o STSS ay isang rare pero seryosong bacterial infection na dulot ng flesh-eating bacteria na Streptococcus pyogenes. Nagsisimula ang sakit sa isang sugat na kapag napabayaan nagkaka-impeksyon at pumapasok sa dugo. Nagdudulot din ito ng pharyngitis o pamamaga ng likod ng ngalangala. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, ilan sa mga sintomas ng STSS ang lagnat, pananakit ng muscles, pagkahilo at pagsusuka. Madalas nitong tamaan ang mga immunocompromised o mahihina ang resistensya. Nakamamatay ang STSS. Kaya nitong kumitil ng buhay ng tao sa loob lang ng 48 oras. 3 sa kada 10 nagkakasakit nito namamatay. Dito sa Pilipinas, hindi na bago ang STSS ayon sa Department of Health. May mga naitatala na raw talagang kaso pero madalang lang. Sa ngayon, hindi naman daw dapat ito ikabahala ng publiko. May gamot naman daw para rito. Partikular ang mga antibiotic. Wala pa ho kaming namomonitor na any alarm or any para bang cause for concern dahil ang mga hospitals naman nagre-report yan ng mga tawag natin na threshold. Kapag napansin nila lumampas dun sa usual na bilang na nakikita nila, saka lang sila nagsasabi sa amin. Mas dapat daw tutukan ang ibang sakit tulad ng wild waterborne illness, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue na mas marami ang tinatamaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa ibang balita, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Tarlac Provincial Police Office para sa paghahanap sa nawawalang pageant contestant na si Geneva Lopez at nobyo niyang Israeli. Inaalarma na ang lahat ng pulis sa probinsya para mapabilis ang paghahanap kay Lopez at nobyo niyang si Yitzhak Cohen. Hinihintay pa rin ang resulta ng mga pagsusuri sa sunog na SUV ng 2 nawawala. Samantala, tumigil na raw sa pakikipagtulungan sa mga pulis ang middleman na huling nakasama ng magkasintahan noong nakaraang Biyernes. Kasamang nasabing middleman sa pagpunta ng magkasintahan sa balak nilang bilhin na lupa sa Tarlac City. Siya ang isa sa mga nagbigay ng impormasyon sa pinuntahan ng magkasintahan bago sila nawala. Pero pinaubayan na raw ng middleman ngayon sa kanyang legal counsel ang pakikipag-ugnayan sa mga pulis. Patay ang isang senior citizen sa Davao del Sur matapos maipit sa isang minibus. Nawalan daw ng kontrol ang driver dahil sa madulas na daan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa pool sa videong yan kung paanong biglang tumagilid ang humaharurot na minibus sa Hagonoy, Davao del Sur noong Miyerkules. Nahulog pa ito papunta sa isang kapilya sa gilid ng kalsada. Tumaob ang minibus kaya pahirapan ang pag-rescue sa mga pasahero nito. Nasa 20 pasahero ang isa-isang inilabas mula sa minibus. Agad silang dinala sa ospital. Naiwan naman ang naipit na si Elma Etil, 62 anyos. Gumamit ng heavy equipment para maialis siya. Pero wala na siyang buhay dahil sa tindi ng pagkakaipit. Ayon sa mga pulis, galing sa Santa Maria, Davao Occidental ang bus at bumibiyahe papunta sana ng Digos City, Davao del Sur nang mangyari ang disgrasya. Bigla na lang umanong nawala ng kontrol ang driver habang nagmamaneho. Dahil sa oras na yon ay umuulan at masyadong madulas ang daan. Yun ang reason na nadisgrasya yung bus. Self-accident lang siya, may preno naman yung bus. Accident-prone area umano ang lugar at sunod-sunod ang disgrasyang natatala rito. Inirereklamo rin ang daan dito dahil sobra raw madulas.
Ilang beses na daw nilang idunulog sa DPWH yung problema ng road na masyadong madulas yung paggagawa ng asphalt. Pero sa ngayon, ginagawa na daw ng DPWH para ma-repair yung road. Dinala sa presinto ang driver ng minibus pero pinalaya rin kalaunan matapos makipag-areglo sa mga biktima. Nakalabas na rin ng ospital ang lahat ng mga nasugatang pasahero. Nagpabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, kasunod ng magulong selebrasyon ngayong taon, Wata Wata Festival sa San Juan, lilimitahan na ng LGU. Mga debris mula sa rocket ng China posibleng bumagsak sa dagat na sakop ng Ilocos Norte at Cagayan. At Blooms, dinagsa ang day 1 ng solo concert ng BINI ngayong gabi. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Imbis na makatulong, nakasagabal pa sa mga motorista mga bagong poste ng ilaw sa Cebu City. Itinayo kasi yan sa daanan mismo ng mga motorista. Nasa Frontline ng balitang yan si John Aroa. Okay kani, himuan naman yung mga poste dire. Ang mga bicycle lane, himuan o poste. Ha? Oh my goodness. Viral sa social media ang mga poste ng ilaw sa downtown Cebu City. Ang mga itinayong lamppost kumain ng malaking espasyo sa kalsada, kaya imbis na 4, 2 lane na lang ang nagagamit. Kinain niya yung parang import ng kalsada. Naka-obstruct siya sa mga motorista, mga riders, katulad ko, nagdi-deliver. Bukod sa dagdag traffic na nga yan, nangangamba ang ilan na takaw disgrasya rin ito. 6 na lamppost ang itinayo mula sa kalsada ng Plaza Independencia hanggang sa Basilica Minore del Santo Niño. Parte raw ito ng pedestrianization project ng Department of Transportation sa ilalim ng Bus Rapid Transit o BRT ng Cebu City. Sa ilalim nito, ipauubaya na ang magkabilang shoulder lane ng highway para maging lakaran at sakayan ng mga tao. Pero ang mga poste, illegal na itinayo dahil wala raw itong permit mula sa local government. Wala rin daw itong go signal ng City Council at wala rin koordinasyon ang DOTR sa Cebu City Transportation Office para sa rerouting ng mga sasakyan na apektado ng mga itinayong poste. We asked them why they have to push for those lampposts. They said, sayang ang pera. The pera is already there. Diba? For me, even if you already have a money and it's not planned well, why use that money and it will just be a waste of the funds of the government. Noong Lunes, agad tinanggal ang 6 na lamppost pero naiwan naman ang mga butas sa kalsada na pinagtayuan ito. Bagamat kinurdunan na, hindi pa rin nawala ang sagabal sa daan. Kailan ba nila nang gagawin? Delikado dyan sa mga bata na mahulog. Baka mayroon na malaglag bata ba? Kinwestiyon din ng architect ng pedestrianization project ang mga poste. Giit niya bakit ito ang nauna kaysa sa pagposisyon ng sidewalk at bike lane. So, if you look at the street, you see that the street lamp is there already. It's like in the middle of a vehicular lane. So a lot of people complain. Samantala, inamin naman ng kawani ng DOTR ang pagkukulang at pagkakamali sa pagpapatayo ng poste. Anyway, we are working on it now. Well, okay kay Mayor, pero si Mayor naman yung nagsuggest na dapat i-ano din sa county. Matagal na raw plano ang pedestrianization sa Cebu City para bawasan ang traffic, polusyon at maging ligtas sa mga residente. Pero hindi ito agad na ipatupad dahil sa kawalan ng pondo. Sa ngayon, tuloy pa rin ang proyekto pero mahaharap sa kaukulang reklamo ang pamunuan ng Bus Rapid Transit. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Wasak ang isang truck matapos mabagsakan ng poste ng kuryente sa Baguio City. Nalagay sa alanganin ang 3 sakay nito. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez.
Nabagsakan ng poste ng kuryente ang isang truck sa barangay Duntogan, Baguio City kaninang umaga. Nawasak ang harapang bahagi ng sasakyan. Nagkataong nakasakay dyan ang driver at 2 pahinante. Natrap sila sa loob ng sasakyan. Nailigtas naman sila bagamat kinailangang dalhin sa ospital ang isang pahinante matapos makaranas ng pananakit ng likod. Kwento ng driver na si Constancio Furiasan, nakita na nilang bumagsak ang poste. Yun nga lang, huli na nang magpreno sila. Hindi na kaya kasi nakabuelo na po kami, tapos kargado pa. Kaya nung hindi ko na maayatras kaya nabutan kami ng poste. Aabot sa 300,000 pesos ang halaga ng pinsala. Bukod dyan, dagdag perwisyo rin ang pagbigat ng trapiko dahil sa bumagsak na poste. Nag-brownout din sa ilang bahagi ng Baguio, gayon din sa ilang lugar sa Tuba, Benguet. Inaalam pa kung bakit bumagsak ang poste. Makikita naman ninyo na maraming attachments doon sa poste natin. And but still, hindi pa natin narurule out o nade-determine kung ano talaga yung cause ng collapse ng poste. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nagmamala ang NDRRMC na posibleng bumagsak sa karagatan ng Pilipinas ang mga debris mula sa rocket ng China. Ayon sa ahensya, nakatakda ang rocket launch ngayong gabi hanggang Linggo. Posible raw bumagsak ang mga debris sa layong 75 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte at 126 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Kaya inatasan na ang Coast Guard at iba pang ahensya na bigyang babala ang mga sasakyang pandagat sa lugar. Paalala naman ng Philippine Space Agency, huwag lapitan o hawakan ang mga debris para hindi ma-expose sa nakakalasong kemikal gaya ng rocket fuel. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga matitinding showbiz balita ngayong Biyernes. Tinutukan ng ating mga kapatid ang salpukan ng mga karakter ni na Mercedes Cabral at Charo Santos Concho sa Batang Quiapo. Si Mercedes nakatikiman ng malulutong na sampal. Thankful pa rin na nakaka-eksena ang batikang artistang si Charo. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Galit na galit si Tinde. Kami nasa siligor. Ang kabit na si Lena, sleeping beauty lang sana eh. Ang kapal mo! Sinabunutan, kinaladkan, at pinagsasampal-sampal. Di ka pa nakontento sa pagiging kabit! Sinisisip mo para sa sarili mo, di ka sa bahay ko! At ang climax! Tulatan mo na mo! Yan mo ko kami! Baril laban sa balisong. Marami na akong napatay na kriminal dito sa Quiapo. Marami na rin akong nakaharap na halangang bituka. Ang intense! Kaya naman ang ating mga kapatid, napakapit at nanggigil na rin sa kanilang mga bahay. Nakakita ka ng katapat! Kahit online, hitang tapatan ng mga karakter ni na Miss Charo Santos Concho at Mercedes Cabral sa Batang Quiapo. Sa sobrang patok ng eksenang yan, pumalo nga sa mahigit 500,000 ang peak concurrent viewers o sabay-sabay na nanood ng nasabing episode noong Miyerkules. Sa Instagram, ibinahagi naman ni Charo ang behind-the-scenes photo matapos ang eksena nila ni Mercedes. Yakap-yakap ni Charo si Mercedes na halatang naiyak matapos ang matindi nilang eksena. Sabi pa ni Charo sa caption, ang sabunutang nauwi sa tawanan at yakapan. Sagot lang dyan ni Mercedes, I love you, Ma'am Charo Santos. It's always an honor to be in a scene with you. Mas marami pang matitinding eksena ang dapat abangan sa Batang Quiapo. Gabi-gabi pagkatapos ng lumuhod ka sa lupa dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, maagang dinagsa ng Blooms ang New Frontier Theater sa Quezon City para sa simula ng 3-day solo concert ng BINI. Marami sa BINI fans, tanghali pa lang, nakapwesto na sa entrada ng venue. Excited ang lahat para sa sold-out concerts ng Nations Girl Group.
Karamihan sa kanila may bit-bit pang mga placard para ipakita ang suporta sa BINI. Marami rin ang nagbihis BINI para feel na feel ang Pantropico Fever. Pagkatapos ng 3-day concert na ito sa Quezon City, dediretso naman ang BINI sa pagpapatuloy ng BINIverse sa ilang probinsya at maging sa abroad. Susunod, kampo ni dating Congressman Arnulfo Teves iaapela ang pag-aproba ng extradition request ng Pilipinas. At US President Joe Biden halatang hirap at nauutal sa pakikipagdebate kay presidential candidate Donald Trump. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bukod sa pag-apela sa korte, pinaghihinalaang gumagawa pa ng ibang paraan ang kampo ni dating Congressman Arnie Teves para hindi siya ma-extradite sa Pilipinas mula Timor-Leste. Pero ayon sa Department of Justice, posible na rin siyang maaresto. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Anumang oras posible nang arestuhin at mapauwi sa Pilipinas si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. mula sa Timor-Leste. Yan ang giit ng Department of Justice matapos pagbigyan ng Timor-Leste ang extradition request ng gobyerno. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong 2023. Ayon kay DOJ Undersecretary Raul Vasquez, kinatigan ng korte ang extradition request. Napatunayan kasing walang basihan ang mga akusasyon ni Teves na hindi umano gumagana ang judicial system sa bansa. Ito raw ang rason kung bakit siya nananatili sa Timor-Leste. That the judicial system is working. That the accused is under our constitution and under our statutes, the accused is granted so much rights and privileges that are not available outside of the Philippine jurisdiction. That we have a fair and impartial trial, and that would be heard by a fair and impartial judge. Binigyan diin naman ng kampo ni Teves na may 30 araw pa sila para iapela ang desisyon ng Korte ng Timor-Leste. Masyado pa rin daw maaga para magdiwang ang DOJ. Even if they do succeed in extraditing Mr. Teves, we still have to go through the judicial process of the prosecution proving his guilt. At palagay ko mahihirapan silang gawin yan dahil nag-recant na yung kanilang mga witnesses. Pero sabi ng DOJ, kahit umapela ang kampo ni Teves sa desisyon ng korte, pwede pa rin siyang maaresto dahil tapos na ang extradition hearing. At dahil matagal nang nakansela ang kanyang Philippine passport, maituturing daw na undocumented alien si Teves sa Timor-Leste. Hindi na rin daw pwedeng mag-apply ulit ng political asylum si Teves dahil ibinasura na ito ng Timor-Leste. Pero ang kampo ng pamilya Degamo nagbabala na may ginagawang paraan pa raw si Teves para manatili sa Timor-Leste. Napag-alaman ko na merong nag-advise kay dating Congressman Arnie Teves na mag-commit ng mga petty crimes doon sa Timor-Leste na bailable naman, para hindi siya ma-extradite dahil kailangang litisin ang mga maliliit na kaso sa Timor-Leste. Halimbawa po ay meron siyang sinuntok doon, kakasuhan siya ng physical injuries. Sa kabila nito, ikinatuwa naman ng byuda ni Degamo ang pag-aproba sa extradition request dahil unang hakbang daw ito para makamit nila ang hustisya. Positive po ako at nararamdaman ko na mananagot po siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. What's up mga kapatid? History was made sa nakalipas na NBA draft at magsasama si LeBron James at ang kanyang anak na si Bronny sa Los Angeles Lakers.
Sinungkit para sa 55th pick ng LA ang second-generation player at sila ang unang father and son duo na nag-abot sa kasaysayan ng NBA. Despite sa lahat ng criticism tungkol sa kanya, maganda ang pinakita ni Bronny sa private workout niya sa Lakers at na-impress niya ang management. Ayon kay Lakers star Anthony Davis, okay defensively si Bronny at mahusay din basahin ang mga nangyayari sa loob ng court. Napanood daw niya ang ilang workouts ng bata at impressive din ang kanyang playmaking abilities. Sa boxing, iba na ang makakatapat ni boxing legend Manny Pacquiao sa kanyang 3-round exhibition match pagkatapos ma-injure ang kamay ng kanyang original opponent na si Chihiro Suzuki. Napilitan bumak out ang Hapon dahil na-injure niya ang kanyang kamay. Papalit sa kanya si fellow Japanese MMA fighter Rukiya Anpo. Habang lumalaban sa mga tune-up si Pacman, may ongoing negotiations daw sa kanyang pagbalik sa professional boxing. May posibilidad daw na makatapat niya si Mario Barrios para sa WBC welterweight world title. Pero sa kanya din ang galing na malayo-layo pa ito bago ma-confirm. Okay, alis mga kapatid, may sports pa tayo mamaya. Susunod, kasunod ng magulong selebrasyon ngayong taon, Wata Wata Festival sa San Juan, lilimitahan na ng LGU. At US President Joe Biden halatang hirap at nauutal sa pakipagdebate kay presidential candidate Donald Trump. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mawawala ng kuryente ang ilang lugar sa Metro Manila at karating probinsya dahil sa scheduled maintenance activities ng Meralco. Simula bukas ng 8:30 ng umaga hanggang 3:30 ng hapon, magkakaroon ng power interruption sa ilang parte ng Sampaloc, Manila. Gayon din sa ilang lugar sa Mabuhay at Don Manuel sa Quezon City. Alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon naman, mawawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Comembo at Estrembo sa Taguig City. Pati na rin sa 13 Martires City sa Cavite. Ilang lugar naman sa Usasan at Western Bicutan sa Taguig ang mawawala ng kuryente sa Linggo. Gayon din ang ilang lugar sa Cabuyao, Laguna na tatagal hanggang Lunes. Nawalan na nga ng benepisyo, inalisan pa ng karapatang bumoto ang kanilang kongresista, ang mga residente ng 10 Embo Barangay na inilipat mula sa Makati patungo ng Taguig. May paliwanag naman dyan ang COMELEC. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Sa mahal ng gamot sa diabetes, madalas humingi ng tulong sa kanilang kongresista si Nelson Rovedo na taga-barangay South Sembo sa Taguig. Kahit pa sabihin nagtatrabaho kami, kailangan pa rin namin minsan humingi ng tulong kasi mahal yung mga gamot ng diabetes. Ganyan din si Nanay Milagros na nagtitinda ng merienda sa kalsada. Kasi nung nasa Makati ako, yung yung mga cart sa congressman galing yun. Pero mukhang malabo raw mangyari yan ulit sa ngayon. Sa desisyon kasi ng COMELEC, hindi papayagang bumoto ng kongresista ang mga residenteng sakop ng 10 Embo Barangay na inilipat mula Makati papuntang Taguig. Pwede lang silang bumoto sa mga posisyon sa national, gayon din sa mayor, vice mayor at sangguniang panglungsod. Paliwanag ng COMELEC, wala pang batas na nagsasabi kung isasama sila sa mga kasalukuyang distrito o magkakaroon ng bagong distrito sa Taguig. Hindi po namin kayo pwedeng isama sa 1st District. Hindi namin kayo pwedeng isama sa 2nd District. Bakit po? Wala pong kapangyarihan ng COMELEC na gawin yon. Noong 2022, higit 228,000 ang bilang ng mga rehistradong botante sa mga Embo Barangay. Sabi ng COMELEC, ayon sa saligang batas, basta hindi bababa sa 250,000 na populasyon o isang buong probinsya, pwede na makabuo ng isang legislative district. Ang problema, wala naman daw sa kamay ng COMELEC ang desisyon, kundi nasa mismong kongreso ang pagbuo o pagtukoy nito. Inalmahan naman ng ilang kapitan ng barangay ang desisyon ng COMELEC. Sana man lang daw nagkaroon ng public hearing o konsultasyon, lalo't malaking tulong pa naman daw sa kanilang suporta ng kongresista. Mostly yung mga namin dito, kalsada, funded by the congressman. Ito, nung nirehabilitate tong building na to, tong multipurpose building, kay congressman din namin nilapit.
Kaya pag wala kaming congressman, saan kami lilapit? Ito rin ang kinekustyon ni Makati Mayor Abby Binay. Giit niya, karapatan ng mga residente ng Embo Barangay na magkaroon ng kinatawan sa Kongreso. Hinamon din ng alkalde ang lokal na pamahalaan ng Taguig na ipaglaban ang karapatan ng mga residente. Wala pang komento rito ang Taguig LGU. Sinagot naman ng COMELEC ang mga nagtatanong kung bakit makakaboto pa rin ang konsehal ang mga nasa Embo Barangay, gayong nahahati rin naman ito sa kada distrito. Giit ng ahensya, magkaiba ang legislative sa council district. Gusto ng sangguniang panlusod ng Taguig magdadagdag ng mga tigdadalwa ba na parang tigdadalwa na konsehal sa bawat distrito, and therefore hahatiin nila yung 10 barangays na parang i-distribute nila sa 2 distrito. Hiling naman ng mga taga-Embo Barangay, magkaroon na lang sana sila ng sariling distrito. Hindi pwedeng taga-ibang lugar ang maging konsehal namin. Alam niya yung kalagayan ng Embo. Alam niya yung pangangailangan. Bukas naman daw ang COMELEC sakaling may kumwestiyon sa kanilang desisyon sa Korte Suprema. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Magtatalaga na ng basaan zone sa mga susunod na Wata Wata Festival sa San Juan. Yan ay matapos ulanin ng reklamong LGU mula sa mga naperwisyong residente at motorista. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Bati, San Juan itong Lunes, makikita ang delivery rider na ito na nakatigil sa isang kalye habang ipinagdiriwang ang Wata Wata Festival. Nilapitan siya ng isang lalaking may dalang tubig. Sinubukan ng lalaking buhusan ng tubig ang rider, pero tinabig niya ang lalagyan ng tubig. Tila napikon ng lalaki matapos matapon na ibubuhos niya sana ng tubig, kaya hinampas niya ang rider sa ulo. Hindi gumanti ang biktima at umalis na lang sa lugar. Dahil sa nangyari, personal na dumulog sa San Juan City Police ang delivery rider na nagpatago sa pangalang Rico para magreklamo. Nagsabi po ako na, boss, wag po muna kasi mababasa po yung cellphone ko. Binasa pa rin po ako hanggang po yung cellphone ko po ay nasira kasi nabasa po ng tubig. Pagkabasa niya po sa akin, napamura po ako kasi nabasa yung cellphone ko. Pagkatapos po nun, ayun na po, inampas pa ako dito sa ulo. Siguro, nagalit po siya kasi hinarang ko po yung tubig na binabasa niya sa akin kasi nga po, iniingatan ko yung cellphone ko na mabasa. Ayun nga po, nabasa yung cellphone ko, nasira. Sinamahan ni San Juan Mayor Francis Zamora si Rico sa City Prosecutor's Office para formal na magsampa ng reklamo. Nakuha na raw nila ang pagkakakilanlan ng lalaking nanapak kay Rico. Posible raw makasuhan ng suspect ng unjust vexation, slander at malicious mischief dahil sa pananakit at pagkasira ng gamit ng rider tulad ng kanyang cellphone. May iba pa raw na individual na nagbigay ng impormasyon sa alkalde tungkol sa iba pang nanakit at nanggulo sa Wata Wata Festival. Mga sinasubmit na sa amin ngayon one by one sa aming opisina, we are now identifying everyone who violated our city ordinance. Na-identify na namin yan one by one sa pamamagitan ng ating mga barangay captains, mga barangay officials, mga residente natin. In fact, marami na pong nag-volunteer ng information ngayon. So, isa-isa namin yan at kakasuhan isa-isa. Posible raw napatawan ng multa ang mga nakaabala ng 2,500 pesos hanggang 5,000 pesos. Sa ilalim ng ordinansa ng San Juan City, ipinagbabawal ang puwersahang pagbubukas ng mga sasakyan para mambasa ng mga pasahero. Bawal din ang pananakot o pananakit ng mga individual. Pinuna naman ni Senator J.V. Ejercito na dati ring alkalde ng San Juan ang naging gulo sa festival ngayong taon. Aniya, dati walang ganitong gulo sa Wata Wata. May pagkukulang daw ang liderato ngayon ng lungsod. Kahit inako ni Mayor Zamora ang responsibilidad, hindi raw bago ang ganitong mga insidente. Kaya nga raw nagkaroon ng mga ordinansa tungkol sa pagdaraos ng Wata Wata Festival dahil dito. Merong ordinansang ipinasa sapagkat yung mga nakasaad na mga hindi dapat gawin sa ordinansang yon ay mga nangyayari na dati. In fact, madalas nga maduming tubig ang ginagamit. Para maiwasan ng gulo sa mga susunod na Wata Wata Festival, magtatalaga na raw ng basaan zones ang San Juan City. Ibig sabihin yan, may mga lugar lang napapayagang magkaroon ng basaan. May itatakda ring oras para rito. Hindi na raw kasi pwedeng tanggalin ang tradisyon ng basaan tuwing Wata Wata Festival. Ang basaan po natin, ito naman po ay simbolismo ng pagbibinyag ni Jesucristo sa pamamagitan ng tubig mula po kay San Juan Bautista. So ito po ay religious and cultural tradition ng aming lungsod. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nabudol ang isang ginang ng isang trucking service na nakita niya online. Nagbayad siya ng 100,000 pesos pero
hindi na ihatid ang kanyang mga gamit sa lilipatang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Babalik na sana sa kanyang probinsya sa Digos City, Davao del Sur si Ana para doon na manirahan. Sa dami ng gamit niya sa Parañaque, napahanap siya ng door-to-door lipat bahay service sa social media. Isang nagpakilalang Kevin Ducoy Navales ang napili niya. Ang budget lang dapat ni Ana para sa lipat bahay service ay 50,000 pesos. Pero dahil napuno at siksik sa truck ang mga gamit niya, siningil siya ni Kevin ng 100,000 pesos. Sa huli, nagkasundo silang 80,000 pesos na lang ang ibabayad. Ilang araw matapos magkasundo sa presyo, hinakot na ni Kevin ang mga gamit niya. Nagbayad na rin si Ana ng 80,000 pesos. Dapat sa loob ng 4 na araw, nakarating na ng Mindanao ang mga gamit ni Ana. Pero kahit isang update, wala siyang natanggap. Nung niresearch ko po yung pangalan niya, ang nakita ko po post na na-scam din daw sila ni Kevin. Habang nagbabakasyon sa Pilipinas ang OFW na si Mike, bigla siyang nakatanggap ng isang text mula sa PhilPost. Ang nakalagay sa text, may dumating daw na package para sa kanya sa post office. May kasama itong link sa text. Ang sabi sa kinlik niyang link, kailangan niyang magbayad ng 17 pesos para sa redelivery. Dahil may inaasahan daw na package si Mike, nagbayad siya. Pero nagulat siya na matapos ang 10 minuto, nakansela raw ang time deposit niya sa isang digital bank at nailipat sa savings account niya. Mula sa account niyang may lamang kalahating milyong piso, 280,000 pesos ang natangay. Nabiktima pala si Mike ng smishing scam. Nung nawala ng antok ko, siguro dahil nataranta ako doon, kung di ako nag-respond kaagad, nalimas siya. Abangan ang kabuuan ng mga kwentong yan sa Budol Alert ngayong linggo 4:45 ng hapon bago mag-Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Plano ng pamahalaan na mas maigtingin ang pagsasagawa ng earthquake drills. Hinog na kasi ang West Valley Fault na posibleng magdulot ng tinatawag na The Big One o magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sa pagpindot ng buton, sabay-sabay na nag-duck, cover and hold ang ilang opisyal ng gobyerno sa Red Training Center sa Pasig. Kabilang dyan sina DOST Secretary Renato Solidum kasama ang mga opisyal ng Office of Civil Defense at Pasig City LGU. Bahagi ito na second quarter nationwide simultaneous earthquake drill bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng malakas na lindol sa Metro Manila o yung The Big One. Sa simulation exercise kanina, kunwaring tumama ang isang magnitude 7.2 na lindol at na-isolate ang NCR. Isang gusali ang kunwaring gumuho kaya abala ang mga rescuers sa pagsagip sa mga nabiktima ng lindol. Isa-isang ibinaba ng mga tauhan ng Pasig Disaster Office ang mga gamit para sa search and rescue. Sinet up naman ng mga pulis ang emergency communication equipment dahil bagsak ang linya ng komunikasyon. Pati mga responding units mula sa iba't ibang rehiyon at LGU na aalalay sa Metro Manila, sinanay din. Giit ng DOST at OCD, dapat seryosohin ang mga ganitong drill, lalo't hinog na raw ang West Valley Fault na huling gumalaw noong 1658. At pag nangyari yan at yumanig ang The Big One, posible raw umabot sa 50,000 ang mamatay, habang nasa 25,000 ang lubhang sugatan sa Metro Manila at mga kalapit probinsya sa Calabarzon at Central Luzon. Based sa pag-aaral namin, the recurrence interval for a magnitude 7.2 earthquake is between 400, that's the lower limit, 400 to as high as 600 years. Of course, we have to assume that it will happen on the lower limit. That would be around 2058. But of course, hindi naman exactly by 2058 magkakaroon ng limit. It could be earlier or it could be later. Malayo pa tayo doon sa aspeto na handang-handa na tayo. Nobody can really say that we are ready, but we are preparing ourselves to be ready when the time comes.
Ayon sa FIVOX, 3% ng mga high-rise buildings sa Metro Manila ang posibleng gumuho pag tumama ang The Big One. Ensuring that the buildings and houses we use are earthquake resilient, and this is very important. If we do all of these things, the Big One will just be an event and will not be a disaster. Pinag-aaralan na rin daw ng OCD at DOST ang posibilidad na magsagawa rin ng earthquake drill sa gabi. Kailangan din na malaman natin ang behavior ng tao pag gabi. Iba kasi ang mga procedures dyan. Kasi majority sa atin ay tulog. So what do we do? No? Bigla kang magising. So kailangan dahan-dahanin din natin. Pinaplano rin daw ng OCD ang pagsasagawa ng 36-hour simulation exercise para makita rin ang kahandaan ng mga responders sa panahon ng sakuna. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Habang naghahanda naman tayo para sa The Big One, niyanig ng magnitude 7 na lindol ang Peru. 8 naiulat na sugatan. Sa video kitang-kitang pagkasira ng bahay sa syudad ng Arequipa dahil sa lindol. Nakaranas din ang syudad ng 4 na aftershocks na nagdulot ng landslide. Dahil sa lakas ng lindol, naglabas ng tsunami warning ang US National Tsunami Warning Center pero kalaunay kinansela rin ito. Uuwi na sa Martes ang 27 tripulanteng Pinoy na sakay ng barkong MV Transworld Navigator na binomba ng mga rebeldeng Houthi ng Yemen. Ayon yan kay Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio. Wala pang detalye kung saan manggagaling ang mga seafarer. June 21 nang bombahin ng Houthi ang MV Transworld Navigator sa Red Sea. Walang naitalang sugatan sa insidente. Dahil naman sa sunod-sunod na pag-atake ng grupo sa Red Sea, hinigpitan na ng Department of Migrant Workers ang patakaran sa pagsampa ng Pinoy seafarers sa mga barkong dadaan doon. Mga kapatid, ang tinaguriang unang ID ang ating mga fingerprint. Kung titignan po natin ang kasaysayan, 2000 BC pa lang sa Babylonia, sinasabing ginagamit na ang fingerprint sa mga sulat sa bato o cuneiform. Pero paano nga ba napatunayang unique ang ating mga fingerprint? Sa ilang tala noong 1858, sinasabing napansin ng British civil servant sa India na si William Herschel ang pambihirang patterns sa mga daliri. Nangolekta siya ng fingerprints sa mga taong nakakasalamuhan niya at nadiskubring abay wala pong nagkakapareha. Fast forward noong 1870s, ang British surgeon na nakadistino noon sa Japan na si Dr. Henry Fons ang tinuturing na nagsimula ng scientific study tungkol sa fingerprinting. Sa kanyang masusing pag-aaral, napatunayan niyang unique ang bawat fingerprint. Siya pa nga ang nagsuggest noon na maaari itong magamit sa paghuli ng mga kriminal. Mula po noon, marami pang pag-aaral ang ginawa sa fingerprint at sa ilan pang bahagi ng ating katawan na pwedeng gawing identification. Tulad na lang ng ating mga ngipin, marka sa ating dila at maging sa forma ng ating mga tainga. Kung tayo may mga ganyan for ID, ang mga hayop tulad na lang ng zebra, hindi rin nagkakapareha ng pattern ng kanilang stripes. Ganyan din po ang mga spot ng leopard. Tulad ng fingerprint, paalala po ito sa atin na gaya ng kialaman, ang ating pagkakaiba-iba ay isa ring K-yamanan. K? Okay. Mga kapatid, kinapos ang ating Gilas Pilipinas sa kanilang tune-up game kontra Turkey, 81-73. Dalawa lang ang lamang ng kalaban papasok ng halftime at nagpakita ng tapang ang mga Pinoy kahit bisita tayo sa kanilang home court. Hindi nga lang natin hanapan ng sagot ang 3-point shooting ng Turkey, including ang dagger 3-pointer ni Tarik Biberovic. Pinangunahan tayo ni Noe P. Justin Brownlee na nagtala ng 21 points habang dominante sa ilalim si Junmar Fajardo na natapos ng may 17 points and 11 rebounds. Ayon kay team manager Richard Del Rosario, masakit ang talo pero ready daw sila mag-bounce back sa kanilang sunod na tune-up game kalaban ang Poland. Sa volleyball, ni-reveal ng Galleries Tower High Risers ang kanilang import sa parating na 2024 PVL Reinforced Conference.
Ibabandera ng koponan si 22-year-old Brazilian Monique Helena na kahit bata pa ay naglaro na sa ilang club team sa kanyang home country. Ito ang unang overseas stint ng manlalaro at hoping ang Galleries Tower na gumanda ang kanilang performance. Para naman sa Zeus Coffee Thunderbells, pinilman nila si import ang Hapon na si Asaka Tamaru. Hindi na bago ang hitter sa Philippine Volleyball dahil naglaro siya dito para sa Kurashiki Ablay sa kanilang championship quest noong 2023 Invitational Conference. Tinanghal siyang first best open spiker sa torneo na yon at susubukan niyang dalhin ang kanyang husay sa opensa at depensa sa Thunderbells. At yan ang mga pandi ng Sports News today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, libreng college entrance exam para sa mga may hirap na estudyante, ganap ng batas. Cavitex, libreng madadaanan ng 1 buwan. Tuloy-tuloy pa makabulang balitan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Libre makakadaan ng mga motorista sa Cavitex dahil sa pansamantalang suspensyon sa pangongolekta ng toll. Magsisimula yan sa July 1 hanggang 30. Tinatayang nasa 180,000 na mga motorista na dumadaan kada araw ang makikinabang. Sakop nito ang mga toll plaza sa Kawit, Cavite, Parañaque, C5 link segment sa Merville at Taguig at sa bagong bukas na Sukat Interchange. Ayon sa Toll Regulatory Board, tugon nila ito sa pakiusap ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng libreng toll sa loob ng 1 buwan. Ito raw ay para tulungan ang mga kababayan nating gipit dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Ang pagnanais po ng mahal na Pangulo dahil sa rising cost of fuel, dahil sa inflation, ay mabigyan naman din ng relief kahit na 30 days man lang ang ating mga kababayan. Isa ng ganap na batas ang libreng college exam sa mga may hirap na estudyante. Nakasaad sa Free College Entrance Examinations Act na exempted sa pagbabayad ng exam fee ang mga kwalipikadong estudyante na papasok sa mga private college. Kinakailangan na isang Filipino citizen ang mag-aaral at pasok sa top 10% ng kanyang graduating class. Dapat ding nabibilang ang estudyante sa mga pamilyang mas mababa sa poverty threshold ang kinikita base sa batayan ng National Economic and Development Authority. Naging batas ang Free College Entrance Exam Act matapos lumipas ang deadline para pirmahan ito ng Pangulo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, napapa-oh shocks ang ilang netizen sa kalidad ng official merchandise ng P-pop supergroup na BINI. Ang ilang blooms, mixed reaction sa mga natanggap nilang unang wave ng merch kahapon. Marami namang na-excite, pero meron ding mga nadismaya sa kalidad ng mga merch na kanilang nabili. Isa na riyan ang BINI Wand. Hindi raw kasi napapailaw. Nauna nang nilinaw ng management ng BINI na hindi pa yan ang official light stick ng grupo. Napansin din ng ilan ang tila hindi maayos na pagkakagupit ng ilang photo cards. Ang panawagan lang dyan ng Blooms, sana'y maayos ang quality ng mga merch, lalo't memorabilia ito mula sa kanilang mga iniidolo. Ito pa nga, nilinaw ni face-to-face host Carla Estrada na hindi na for sale ang kanilang family house sa Quezon City. Sa isang post sa Facebook, umalma si Carla sa latest post ng Preview PH tungkol sa bahay nilang matagal na palang for sale. Tanong niya, ano ang koneksyon ng kanilang family picture sa bahay na for sale? Question niya rin kung dapat pa bang ipaliwanag ng nagbibenta ng ari-arian ang dahilan kung bakit niya ito binibenta. Giit niya, basta na lang pinost ng Preview PH ang post, kaya kung ano-anong kuro-kuro ang lumalabas tungkol sa kanila. Diin ni Carla, para matapos na ang lumang balitang ito, hindi na po nila ibinibenta ang bahay. Nitong January lang nang mag-viral ang issue sa kanilang for sale na bahay sa halagang
50 million pesos matapos itong ipost ng isang broker online. Sinasabing ang bahay ay personal na regalo ni Daniel Padilla sa kanyang ina. At yan po ang ating K-Alaman at Showbiz Updates ngayong Happy Friday. See you on Monday mga kapatid. Ako po si Kalad Karen. Pinakawalan na ang dalawang rescued Philippine Eagle sa Burauen, Leyte. Sila sina Carlito na nasagip sa Agusan del Sur at si Uswag na na-rescue sa Davao. Layon daw nitong paramihin pa ang ating pambansang ibon na tinuturing na critically endangered. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. 2, 1. There you go. Yan si Uswag, ang 3 taong gulang na lalaking Philippine Eagle na pinakawalan sa Burauen, Leyte ngayong araw. Heto namang si Carlito, ang 6 na taong gulang na babaeng Philippine Eagle, tila nag-alangan pa bago tuluyang lumipad saka dumapo sa puno ng nyog. Pinangunahan ng Philippine Eagle Foundation at ng Department of Environment and Natural Resources ang pagpapakawala ng 2 batang agila. Bahagi ito ng translocation efforts para lalo pang dumami ang ating pambansang ibon. Ang Philippine Eagle ang isa sa pinakamalakas at pinakamalaking forest raptor sa buong mundo. Yun nga lang ang nakakalungkot na parte, 398 pairs na lang ng ating national bird ang natitira. Kaya naman, kabilang din siya sa listahan ng critically endangered species ng International Union for Conservation of Nature. Ito ang unang beses na nirelocate ang Philippine Eagle mula sa base ng Philippine Eagle Foundation sa Davao papunta rito sa Leyte para maging bago nilang tahanan. It's a moment of liberation, no, for the species that is born to be wild, no, and nagkataon lang na talagang we have to intervene because of the declining populations. They're very territorial, but they're just juveniles. Juveniles often try to find their own space and disperse over the landscape. Swak daw ang Barangay Cagbana para maging bagong tahanan ni na Carlito at Uswag dahil sa lawak ng mga kabundukan nito. Kaya pabor din ang dating broadcaster na si Carl Balita. Siya ang nag-ampon sa agilang si Carlito na nabaril noon sa Agusan del Sur bago na rescue. This is where she belongs. Kaya masaya ko para sa kanya, sa kanilang ni Uswag at harinangwang dumami ang kanilang lahi dito. At para mabantayan pa rin ang mga agila, kinabitan sila ng tracking device. Para naman hindi mapag-interesa ng mga residente, hahanapan daw ng DENR ng kabuhayan ang mga taga-barangay. May pangako rin ang Burauen LGU sa kanilang pinakabagong residente. Rest assured that the local government unit of Burauen will do its part for the protection of Philippine Eagle and our environment. Sa ilalim ng batas, ang sino mang mapatunayang pumatay, namaril o magkubli ng isang Philippine Eagle ay maaaring makulong ng 12 taon at pagmumultahin din. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Iba't ibang trip ang papahapyawan natin para sa top 5 ng mga kwentong Mark Logan. Ano ba itong pinagsama-samang martial arts, gymnastics at dancing? At pasintabi po sa mga naghahapunan dahil sa Malolos, Bulacan, may dinarayong kainan na ang minumukbang ay mga uod, palaka at iba pa. Silipin yan sa kwento sang minuto. Nagsama-sama, nagtipon-tipon, ng mga sa buhay ay nahamon. Naaliw sa hatid ng tricking, kombinasyon ng martial arts, gymnastics at dancing. Swipe left, swipe right. Ingat-ingat mga hinday, baka sa kaka-choose mo ng gawan, mapunta ka sa ewan. Uod, palaka at iba pang exotic lapangs. Saan matatagpuan? Aba, sa Malolos, Bulacan. Doon ka magmukbang. Viral si Lolo Pep sa kanyang mga payo. May sense at tumatagos sa puso. May pakanta pa siyang advice. Ay nako, panoorin. He is so nice. Tropang ito, hindi sumusuko. Mga nawalan man ng pa. Hindi naging hadlang sa kanila kapag tumira kasi ng dress. Aba, ano ka ngayon, Besh?
Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Mukbang ng uhod. Hindi ko kaya yun. Pero ano yun ha? Masarap. Ha? Nasa chicharon. Saka high in protein daw. Okay lang. Sa iba ko na lang kukunin yung protein. Parang ako rin. Di ba marami Diet yan? ako. Sa Pampanga, di ba meron yung mga cricket ginakain? Basta crisp, basta parang malutong naman or crispy yung pagkakain. Pero iba yung uod. Oo. Baka depende sa uod. Yung sinasabi mo, Jiggy, parang yun yung uod na yung, di ba, yung, ano ba yun, manipis yung katawan? Actually, pag piniprito. pag kinagat mo siya, parang hangin lang gano'n. Oo, natikpan ko lang nga yan. So bakit pa? Bakit pa? Magdala ka nga minsan. Ayaw ni Mike. Tama yan, Chicha worm. Chicha worm! Habang naghahapunan yung mga viewers natin, tatakap sila doon sa mga pagkain niya. At yan po mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.